good morning, good afternoon. Kumusta po ang lahat? Eto, nakabihis na naman ang inyong lingkod. Nag-aura-aura na naman. Kumusta po? Video muna tayo bago tayo aalis. Bago po ang lahat, ikwento ko pala sa inyo yung saan ba yun? Dali lang guys dali lang. Ayan, po muna tayo ulit. Tawag nun. Ikwento ko sa inyo yung nangyari kahapon sa lakad ko. Ayun. Tapos ko mag-video, nag-intay na naman ako ng 1 oras sa kapatid niya asawa at saka yung sister-in-law niya dito sa bahay. Tapos pagdating niya, kapatid niya, 1 oras ako nag-antay. Tinawagan ko talaga kasi nabuboring ako nakakaantay eh. Imagine mo 1 oras ka mag-antay. Although, may ginagawa kasi sa doon, kaya nagtumawag lang ako. Baka sabihin naman ng asawa ko, hindi ka kasi tumawag, kaya ganun. Kaya tinawagan ko. Para papunta na daw sila dito. Pagdating, tinawagan ko naman si asawa at tagal din kami nakaalis, mga 30 minutes siguro bago kami nakaalis dito kasi naano kami ng mga damit pang lalaki at saka damit pang babae kasi magbibigay kami ng damit doon sa namatayan. Ayun yung dito, ayun ganyan yung talagang tradisyon dito. Pera o damit, or damit o pera o damit, ganon. Kung gusto mo pera lang, kung gusto mo rin dalawa, damit o pera, okay yun, or damit lang po, ganon. Yun, namigay kami doon. Tawag nun, punta namin doon, maya upo kami mga 15 minutes siguro, so nagdasal na, pero hindi lang ako nagbibideo. Meron akong video pero sinisend ko lang sa asawa ko. Nag-video ako. Tapos, kunti lang. Mga 20 minutes lang siguro yun. 20 seconds, ganun. Tapos, ko sa asawa ko. Tapos, nabigay kami ng damit. At saka yung mga damit, pamigay na namin sa anak, sa asawa, sa kapatid, at sa kapatid niyang isa, ganun, binigyan din namin, ganun. Ayun. Ganun dito. Tapos, yun. Hindi na kami kumain. Namalis na kami. Kasi mapunta na naman kami doon sa kabila, sa uncle ng asawa ko. Doon, tingnan namin doon. Pahinga muna konti. Tapos, chika-chika, nakasama ng mga kabaihan. Luto sila doon ng manok at saka kambing. Tapos, after 2 hours, 1 hour and a half yata. Ayun. Aura-aura na naman tayo. Tawag nun. Tapos nun, nagbigay na naman kami doon nagbigay ako ng pera. Sabi ng kapatid niya asawa, ka na magbigay ibilin kasi kasama ka na sa sabi ng asawa, magbigay din daw. So, nagbigay ako. Then, nagbigay kami ng damit sa mga babae at saka damit pang lalaki doon sa asawa at sa anak niya, sa asawa ng anak niya. Ganun po doon. Ganun po ang mga dito. Ganun po ang mga tradisyon dito pag may patay. Ganun po ang ginawa. Tapos, nagmamadali din kami. Nagbayan ako kunti lang kinain ko, chicken lang yung kinain ko, chicken curry. Tapos, pumunta na kami doon sa, hindi kumain. Tapos kung kumain, tawag nun, magaling kami dito sa kabilang baryo kasi kunin ko sana yung supply ko ba every month, kunin ko sana yun. Kaya lang pagdating namin sirado yung opisina, kaya yun, uwi na naman kami at tama pagdating ko dito hindi pa nakauwi si Bunso. So sali nila nakauwi kasi nag-bike kasi punta sa school. Ayun, yun ang ganap ng aking buhay kahapon. At ngayon,
aalis na naman ako. Pupunta kami ng sentro kasama ng pamangkin ni asawa at yung sister-in-law ni asawa kasi punta kami doon sa may ano daw doon, may mag ano daw kami doon sa opisina ng mga gasol. Doon punta kami. Tinawagan ako nila kanina, i-ready mo yung mga ganyan-ganyan mga ID mo, auntie. Tapos yun. Tapos naliligo na ako, nakabihis na ako. Tapos tinawagan ko si asawa. Ayan. Aura na naman tayo ngayon. Painit na naman tayo ngayon. May kunin yata kami doon. Sana maging okay yung ano ko. Maging okay yung thumbs up natin doon. Di ba guys? Ayan. Ay, naku magpainit. Baba sa bus malayo kayo lakarin. Yung sana magmotor. Malayo yun, lalakarin. Kaya sige lang. Tiis lang tayo. Sabi niya, ba't punta ka sa sentro? Ano ko ba? Inukulukok ba? Ba't punta ka sa sentro? Anong mayroon? Anong nangyari sa'yo? Hindi. Sama ko yung pamangkin mo at saka si Serena mo. Okay. Kasi ayaw niya talaga guys na alis ako na mag-isa sasakay ng bus. Ayaw niya talagang ganun. Gusto niya may kasama ako. Dahil kahapon, gano'n niya ako na nasira yung motor ko. Sabi ko, di maglakad ako, punta doon. Tinawagan niya yung asawa ng pamangkin niya, kapatid niya, yung sinunduin ako dito ng kapatid niya. Ano gawin ko, diba? Sira yung motor ko, di maglakad ako. Ayun, ayaw talaga guys na alis ako na mag-isa. Dito, okay lang dito sa baryo namin, baryo ng kapatid niya, gano'n, okay lang. Pumapunta ng sentro, magbabas, ayaw niya talaga ang gano'n. Kasi, ewan ko sa kanya, ayaw niya talaga. Kasi hindi po siyang kampante sa akin na alis mag-isa. Kaya wala tayong magawa, sundin natin yung ano nila. Sundin natin yung ano ni asawa para wala nang masabi sa asawa sa atin. Baka sabi ni asawa na ganyan na. Sabi niya hindi ito Pinas. Alam ko hindi ito Pinas kasi nung time na yun, kasi kailangan ko kasi talaga umalis kasi naalala ko yung anak ko sa bunso. Siyempre nag-aantay siya doon tapos hindi ako